Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang medyo delikadong kalagayan sa seguridad sa ating bansa dahil sa pinaggagawa ni Speaker Martin Romualdez sa House of Representatives. Lumalabas ngayon, nagkakaroon na ng limited tactical alliance between the Speaker of the House at itong Makabayan Bloc. So, lumalabas, nahulog sa patibong ng mga makakaliwa itong ating Speaker of the House. So, iparinig ko sa inyo ang statement ni Ka Eric sa Laban ng Bayan na galing siya sa loob. Alam niya ang kalakaran ng mga makakaliwa. And then, mamaya, i-explain ko pa in detail dahil alam ko itong mga sinasabi ni Ka Eric, lalo na yung balita, allegation na itong si Speaker Romualdez nag-promise o nagbigay na ba ng 14 million worth of projects sa Makabayan Bloc in exchange sa sisirain ng Makabayan Bloc itong si BP Inday Sara, una through sa intelligence confidential funds, and later on marami pang ibang gagawing paninira. Okay, pakinggan natin si Ka Eric. Ka Eric, pakitanong kay Speaker Martin Romualdez, gaano katotoo po ito? From information ito, mama, sa ating mga sources sa Congress, that they were offered 40 million worth of projects to be funded by the Speaker of the House. Basta atakihin at sirain si Sara Duterte at palalabasin na sila ay nagko-question ng confidential fund, insecurity fund related to the office of the Vice President. Anong kapalit nito? Totoo ba ito? Na may 40 million na ipinamoresa na proyekto para sa mga CPP projects na i-identify ng tatlong party list nila. Nagtatanong po ang taong bayan, Ma'am Lorraine, Messina, and Brother Frank. Eric, sana pakilala mo pa mas lalo itong CPP, NPA, NDF. Ano ang turing nila kay Speaker Martin ngayon? Itong kaibigan ba nila yan? Are they going to be so loyal to the Speaker? And pakilala natin kung paano yung modus operandi nitong CPP, NPA, NDF. So yun po ang nangyari, ma'am. Ang tawag dyan, tactical, limited, political alliance. Scratch my back and I will scratch your back. Pero delikado po ito, Speaker Martin Romualdez. Pag natapos po nilang tanggalan ng political value si Sara Duterte and influence under the Marcos administration, the main target now will be your cousin. Pababagsakin talaga nila si Bongbong Marcos Jr. kasama ka dyan. Even as they speak now, they're doing it already. Yes. No? Because why? Their main objective is not confidential fund. Their main objective is to destroy and overthrow the government by all means necessary. Habang hindi pa malakas ang NPA, pahihinain nila ang gobyerno. Napasok po kayo sa trap na yan, Speaker Martin Romualdez and Stila Kimbo. You fell into the trap that destroyed the unity of the government at sana wag magpatuloy ito, kaya kami nagsasalita. Okay, I totally agree. Yung sinabi ni Ka Eric na nahulog na sa patibong itong ating Speaker Martin Romualdez, patibong trap ng mga CPP, NP, NDF. Kung totoo yung aligasyon na nagbigay na siya o magbibigay ng 40 million worth of projects sa CPP, NP, NDF. Sana naman hindi totoo. Kaya lang, analysis ko, no freelance, wala nang libre sa panahon ito. May kabayaran lahat. Very deliberate ang ginagawa ng Makabayan Bloc para siraan si BP Sara. Una, doon sa kanyang paggamit ng confidential intelligence fund, naging mainit yan na issue. Later on, yung pagsasara ng Commonwealth Avenue na sinisi si BP Sara sa pagsasara dahil lang dadaan siya, pinatigil ang traffic at pinakalat ni Teddy Casino. Sa analysis ko, hindi yon normal na insidente lang. Plinano yun. Yun na yung bargain. Yun na yung usapan between
Speaker of the House itong Makabayan Black kasi maglalaban sa 2028 Romualdez versus Sara Duterte. Kung sa malinis na labanan, hindi talaga mananalo itong si Speaker Martin Romualdez versus kay BP Sara. Bakit? Sa mga survey ngayon, kulilat palagi sa performance sa hindi pa yung pagkakandidato, malayo pa. Kaya lang yung satisfaction rating, trust rating, ang number 1, ang nangunguna, BP Sara. Mas mataas pa ang satisfaction trust rating ni BP Sara kumpara kay PBBM. Si Romualdez, napakababa. Yung latest ngayon sa Pulse Asia, 38% na lang si Romualdez. Samantalang si BP Sara, 71%. Halos kalahati. So, hindi talaga mananalo si Speaker of the House. The only way, kung starting now up to 2028, masira niya ang credibility ni BP Sara. At nagsimula na. At ang gumagalaw, makakaliwa. Okay? Si Confidential Intelligence Funds, nagtagumpay sila, nawala na. Ito na, paninira sa Commonwealth Avenue. Pangatlo, yung pagtatanim ng improvised explosive device o bomba sa Butuan City. Yun na yun. Connecting the dots. So, ano ito? Yung sinabi ni Ka Eric na limited tactical alliance. Totoo yun. I have experienced it myself. Yung 34 years ko sa military service, fighting the communist, mostly dito sa Mindanao. Nakita ko yan, mga politiko sa aking mga area of responsibility. Hindi ko lang banggitin may isang governor. Ganyan ang ginagawa. Limited tactical alliance. Okay, tulungan ko kayo bigyan ko kayo ng pundo. Kaya lang, sa mga areas ninyo, yung mga areas na maraming masa ang mga NPA, dapat manalo ako dyan. Deal. Yun nga. Yung sa mga bundok-bundok, kung saan malakas ang NPA, panalo yung governor. Zero ang kalaban. In exchange, bigay ng pundo yung governor. Limited tactical alliance. Yan ang I agree. Yung assessment ni Ka Eric na sana hindi na yun magtutuloy kung nasimulan man sa. Kasi later on, okay, ang target ng mga Makabayan Black, hindi yung CIF ni hindi yung CIF ni BP Inday Sara. Ang overall objective nila is pabagsakin ang gobyerno. So, paano pabagsakin ang gobyerno? Una, sinisira nila ang unity team at it seems nagtagumpay na. Kasi may crack na Nagsalita na si Tatay Digong, galit na kay Romualdez. Later on, mapunta na ang galit kay PBBM. Tayo nga mga DDS, di ba? Nagsisimula na tayong magalit kay PBBM at kay Romualdez. So wala na. Crack na yung unity team. Yun na. Ang natutuwa yan, yung mga kaliwa. Dahil hindi na solid ang political base ng gobyernong ito. After that, yan na. Itong mga kaliwa, ang ultimate objective nila is pahinain ang gobyernong ito, pabagsakin si PBBM. Kung babagsak si PBBM, di kasama si Martin Romualdez. Di ba ganun yun? So, grabe itong nangyayari. Tama yung si BP Sara, sabi niya, ang sino mang kumokontra sa Confidential Intelligence Fund ayaw ng kapayapaan. At ang sino mang ayaw ng kapayapaan ay kalaban ng bayan. Itong move ngayon ni Speaker Romualdez, tinanggalan niya na ng Confid Intelligence Fund itong
ating VP Sara na siya yung may matapang na lumalaban sa mga terorista. Anong statement ng ating VP Sara? Pulbusin ang mga terorista. Kaya ang number 1 na kalaban ng mga terorista, si VP Sara. Kaya ayaw ng mga makakaliwa na magkaroon ng confidential intelligence fund si VP Sara. Nagtagumpay na sila. Sinong tumulong? Sinong nag-facilitate para matanggalan siya ng confidential intelligence fund? This is Speaker Martin Romualdez. Kaya, kalaban siya ng bayan. As simple as that. Tama si VP Sara na wala na itong ating Speaker of the House. Alyansa na. Never, sa aking malala, na ang mga Makabayan Black mula nung nagkaroon ng party list, never na nagkaroon ng alyansya o never na nakipagkaibigan ang Speaker of the House sa mga Makabayan Black. Wala yan talaga. Tsapwera sila. Diyan lang sa tabi-tabi. Yung mga previous administration. Ngayon lang. Bakit? Ambisyon. Political ambition. Grabe. Alam ni Speaker kung sino-sino itong tatlo. Manuel, Castro, Brosas. Kilala niya kung sino sila. Kaya lang, they have the same enemy. Ang tapang ni VP Sara. Gusto niyang pulbusin ang mga makakaliwa. Ito namang speaker natin. Gusto niyang maging presidente. At ang makakalaban niyang malakas si VP Sara, di pareha sila they have common enemy. Kaya, to me, analysis ko lang ito, most likely, totoo yung alyansa na, sige, ito kapalit, 40 million. Basta, ganito rin gawin nyo. Deal! Yan na. So, sino ang magiging kawawa ultimately? Ang taong bayan, ang ating. Imbes na napakahina na ngayon ang CPP-NP-NDF. Kung magtutuloy yung alliance na yan, baka babalik na naman yung dating lakas ng makakaliwa na pinaghirapan po ng ating Tatay Digong. Yung NTF-ELCAC, Tatay Digong yan na proyekto at naging napaka-successful po. Ngayon, yung ganansya ng NTF-ELCAC, gustong dalhin sa basurahan ni Speaker Romualdez. Dahil sa kanyang personal na ambisyon sa politika, dahil lang makakalaban niya si VP Inday Sara, nakipag-alyansya na sa mga kaliwa para magtulungan sila nga siraan si VP Sara una sa pagtanggal ng confidential intelligence funds later on. Ito na, paninira na sa karakter. Yung traffic sa Commonwealth, yun na yun. So, grabe. Anyway, magdasal na lang po tayo na makialam po ang Diyos para hindi matuloy yung alyansang ito at matapos na.